Pagkatapos nga ng ilang araw, marami na nga nag-message sa amin about nga sa kalagayan nitong si Luca. Ayan, mabibigyan ko na kayo ng update. Ito na nga pala yung pangatlong araw na nandito sa bahay si Luca. Papansin ko guys, medyo lumalakas na siya kumpara nung unang araw na inuwi namin siya. Natututo na din siyang pumiglas sa mga gamot na pinaiinom namin at lumalakas na talaga yung puwersa niya. Itong pangatlong araw kasi, napansin din namin dalawa ni Bebo na kahit papaano nakakatayo at nakakalakad na nga siya dito sa loob ng kulungan. Ino-oxygen ko pa rin siya kapag ka nakikita kong kakaiba yung paghinga niya at kapag kalatang-lata nga siya. Ang kalagayan niya nga ngayon, minsan okay, minsan hindi. Natutumba-tumba pa rin siya kapag ka naglalakad, pero ang mahalaga ay lumalakas yung katawan niya sa mga araw na lumilipas. Ang ginawa namin, continuous pa rin yung mga pinaiinom naming gamot na nireseta nga sa kanya. Mag-iisang linggo na nga rin na hindi nga siya dumudumi, kaya medyo nagwo-worried na ako. Kaya maya nga, iniwan ko muna siya sandali dito sa bahay at kami nga yung umalis sandali nitong si Bebo. Actually, galing kami niyan sa OB ko at kami nga ay nagpaplano na ring magka-baby. Mga susunod na araw guys, i-chika ko rin sa inyo kung ano ba yung mga nakitang findings sa akin. Pero anyway, dumaan muna kami dito sa Menjo Korean House, Plaridel Branch para masilip nga kung ano na nga ba yung nangyayari dito sa pinagagawa naming samjihan. So pagkapasok namin, nandito na sila sa bandang kusina at medyo malaki na rin talaga yung pinagbago nitong building. Nakakatuwa nga, hanggang dito pala sa Plaridel, Bulacan, maraming nakakakilala sa akin. Tabi din kasi kami ng mga school, kaya sabi ko sa kanila, kapag ka nagawa na tong Menjo Korean House, bumalik sila sa akin. Hindi na rin naman kami nagtagal dito sa samjihan at after nga nun, nagdiretso naman kami ng SM Pulilan. Noong oras na rin to, kailangan na namin kumain ni Bebo dahil nakaramdam na rin naman kami ng gutom. Dito na lang namin pinili kumain sa may Gilligans dahil sawa na rin ako sa panay manok. Kaya rin nga namin kumain, nagpabili lang ako sa kanya ng ice cream dahil sobrang init nga dito sa Pulilan. Diyos ko, 42 degrees. Miretso uwi naman na ako dahil nga nag-aalala ako dito kay Luca. Uwi ko nga, inoxygen ko siya kasi feeling ko nahihirapan siyang huminga sa init. Mga bandang 5:30 na, naisipan ko nga siyang ilabas at nagbabaka sakali ako na madumi na nga siya ngayong oras. Sabi din kasi sa amin, kailangan nga daw na madumi tong si Luca para yung mga toxins sa katawan niya mailabas. Dahil hirap pa nga siya sa paglalakad, ang ginawa ko nga, kumuha ko ng malaking t-shirt tapos inalalayan ko siya. Hindi pa kasi dumadating yung supporter na in-order ko para sa kanya. Naglakad-lakad lang kami dito sa labas ng bahay. Buti na lang talaga meron ngang mga damo-damo dito. Dahil ang sakit nga ni Luca ay lepto. Party pala nun yung medyo nahihilo-hilo siya, kaya pala kapag ka naglalakad o tumatayo siya, parang umuuga-uga pa siya. Sabi din sa amin nung isang doktor pa na nakausap namin, importante daw pala na napapaarawan ng mga aso. Pansin ko din na parang mas sumigla siya nung nailabas ko, kaya naisip ko nga natanggalin itong supporter na t-shirt na sinuot ko. Maya-maya nga, nagulat ako nakalakad siya ng mag-isa. Umudurot-durot na siya dito sa mga dikot at maya-maya nga, tuwan-tuwa ako guys kasi finally, nakadumi na rin siya after ng ilang araw. Kung alam niyo lang, tuwan-tuwa ako niyan at dinodocument ko talaga lahat para nga na-isesend ko sa nanay ko kung anong nangabay nangyayari dito kay Luca. Kakatuwa lang dahil parang araw-araw nakasama namin siya, parang mas lumalakas siya. Pero minsan, merong mga time talaga na maaawa ka sa kanya kasi umuuga siya o parang natutumba palagi. 30 minutes ko rin siyang inilabas tapos ipinasok ko na siya ulit dito sa kulungan nang makapagpahinga na nga siya ulit. Maya nga, pinagtatawag ko nga yung mga kasama ko dito sa bahay. Sabi ko sa kanila maglinis kami para mawala nga yung ilan sa mga daga. Napakarami kasing tambak-tambak dito sa amin dahil sobrang dami nga naming mga damit. Actually, yung ilan sa mga damit na yan, hindi naman talaga sa amin, sa mga pamilya nga ni Bebo na galing sa US. Dahil wala na rin naman kaming kasama dito sa bahay, nagpaalam nga kami sa kanila kung pwede nga namin itong linisin. Mula nung nagkasakit ng leptospirosis tong si Luca, natakot na talaga ako sa mga daga dahil marami nga kaming alaga. Kaya naman ngayong gabi, kahit alas 9 na yan, naisip ko talagang maglinis dito at alisin na nga lahat ng mga kalat. Sobrang dami talaga mga damit at mga package na nakasiksik dito sa bahay nila Bebo. Kaya naman ang ginawa namin dahil lahat ng to mga bago at matitino pa, pinaghiwa-hiwalay namin tapos ipamimigay na lang namin. For sure kasi isa din tong mga kahon na to sa mga gustong pamugaran ng mga daga. Kaya lang, dahil meron naman kaming maraming alagang pusa, sa pag-aayos namin o paglilinis dito, wala naman kami nakita kahit isang bubuwit. Actually, sobrang laki ng bahay nila Bebo guys. So kasing bahay na kinatitirhan nila, lumang bahay nga o bahay ng matanda, kaya napakarami talagang gamit. Hilig talaga mag-keep yung pamilya niya, lalo na nitong mga antik na mga upuan, yung mga matitibay na kahit balibagin mo, hindi talaga matatanggal ang pako. Napakarami din nilang mga kurti-kurtina, mga tuwalya na hindi ko alam kung saan nila rugo nakuha.
Buti na lang nandito sila nanay ngayon at binisita nga nila si Luca. Na naman habang naglilinis kami, nagpaluto na rin kami ng dinner sa kanya. Dito nga kami nagsiksikan sa maliit na bahay namin dalawa ni Bebo. Gabi-gabi naman bumibisita dito sila nanay dahil nga tinitingnan nila si Luca. Sana tuloy-tuloy na nga yung paggaling niya nang hindi na rin ako ma-stress. Naksuta. Yan lang naman. Salamat! Meron ako nilalaro na ang pangalan nga ay Diamond Game. Sa kahit hindi pa kayo naglalaro, basta mag-register kayo, may ayuda kayo sa akin. Sobrang daling maglaro dito at ganyan talaga kalaki yung inaabot. Kaya naman yung link andyan sa my comment section.